po mga good afternoon mga kababayan on sir. This is Jump, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 30 22, 2026 at tayo ngayon ay andito sa may Hook-In Hotel Asiana Avenue. Dito yan sa may Asiana Baclaran, Macapagal Boulevard, Baclaran, Parañaque, at dadalhin po natin yan sa may Carmona, Cavite, sa may Carmona Estate ng Carmona, Cavite. Good morning pa rin po kay Sir Mike po. Yes po. Malaki ang papel ng mga POI para maituro ang sinasabing kinontrata ni VP Sara. Pero posibleng kabilang din ang mga POI sa mismong kinontrata ng Vice Presidente. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye sa Cavite Expertise, sir? ng mga POI. Ay, saan ba ito? Ano pa? Cavite. Ito lang. Saan ito yung pinagpapadaan? Hindi ko kabisa din. Hindi ko alam. Skyway pala. Skyway po tayo. Ano po, sir? Ano po? May load ka ba kuya? Yes Ano ko po. na lang? I mean, Meron po. scan ko na lang yung payment. What do you mean by scan? Sa Gcash po, okay lang. So ito naka-grab pay naman po kayo, sir. Ay, Kung gusto yung sa ano, toll. sa tol, kung gusto niyo po i-add na rin po diyan, sir. Kung gusto niyo. Pwede po. Yes po. I-add na rin. Kung gusto niyo i-cash, pwede na naman din po. Or i-Gcash direkta sa akin, pwede naman. I-add, sige, i-add ko na. Hindi, ako po yung mag-a-add po yan mamaya, sir. Tapos automatic na madideduct po sa inyo. Okay. Hindi banta, kundi isa ng plano. Ganyan itinuring ng NBI ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa direct examination sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bumuo ang kawanihan ng Special Task Force para tutukan ang banta sa buhay ng Pangulo na maituturing din banta sa seguridad ng bansa. Ngayon din ang banta sa unang ginang at dating House Speaker. Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente, tinatrato na namin hindi banta, kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat na po sa ating national security. Ipinalabas din ang bahagi ng video sa pagtitipon ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition noong Abril
criteria o basihan para imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kung ayon kay Matibag, una rito ang pattern of violence na kanilang naobserbahan kay Vice President Sara Duterte, kabilang sa ikinonsidera ang insidente ng mayor pa ng Davao ang vice kung saan nanabak siya ng court sheriff. Bukod sa video ng panununtok, nakakuha rin ng Special Task Force ng kopya na umano'y affidavit ng isang dating pulis at self-manifest na miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of affidavit of dating police ni si Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay ating pong nakita at inilarawan po sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. Pero bago pa man masuri ang nilalaman ng affidavit, nagkaroon ng pagkatalo ang magkabilang panig matapos tawaging scrap papers ni Counsel for Defense Attorney Mark
NBI para mapatunayan ang pagkabataan ni Baby Sara. At ayon lang na pagharap ni NBI Director Melvin Matibag na bigyang diin na seryoso ang kanilang investigasyon. Wala masyadong bago tayo na nakita except to confirm na kung ano yung nangyari and also kasi ito yung NBI director na ang testigo, no? Wala talaga siya masyadong nagagad except maybe to really hammer down the point na ang investigation nila ay seryoso dahil umabot nga ito sa level na yan na meron na silang identified persons present. Itutuloy mamaya ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ito'y matapos pagbigyan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ng depensa na continuance ng cross-examination dahil sa mga umano'y bagong paksak na nabanggit ni Matibag. Dahil dito, binawi muna ng Impeachment Court ang subpoena para sa mga dating land bank branch manager na sina Violeta Constantino at Denita Pagkasalo na sasarap sana ngayong araw para sa Article 1 o ang sinasabing manualyang paggastos ng confidential funds ni Baby Sara. Samantalay na siya naman ni Escudero ang ilang pagbabago sa schedule ng impeachment trial sa susunod na linggo. Unang paglilitis ng West, July 27, para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Gayon din sa susunod na Martes para naman sa kontrasona ng Minoria. Magiging alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules, July 29. Simula Agosto, gagawin na rin ang paglilitis tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Naghain ng not guilty plea si Senador Odacia Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina ng umaga para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Binasahan na rin ang sampalang senator para sa kasong plunder matapos bawiin ang kanyang kampo ang motion to quash. Not guilty plea rin ay ng negosyante si Joseph Espiritu na kapwa-akusado ni Marcoleta. Naharap sa tatlong kaso ng paglabag sa PD 46, pagpapagat ng regalo at plunder ang senador at tatlong iba pa dahil sa hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donation. Ang 4 na toneladang mishandled at hindi dokumentadong frozen meat ang nasa patay sa palengke sa Dasmariñas, Cavite. Tumitimbang ng mahigit 600 kilo ng mga baboy, manok at baka ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service, PNP at iba pa sa lugar. Sinasabing walang opisyal na dokumento ang mga karte na nakatiwangwang sa ibabaw ng mga stall at wala sa standard temperature. Dinala na ang mga hot meat sa disposal facility. Arestado sa Nueva Ecija ang 18 anyos na suspect na nasa likod ng serye ng online bomb threat sa ilang paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa pulisya, lumitaw sa social media nito Lunes at Martes ang mga nasabing banta na nagdulot ng pagkaalarma sa mga estudyante, mga magulang, mga opisyal ng paaralan at mga presidente. Na-recover sa suspect ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit para i-post ang mga banta. Nangarap ang suspect sa patong-patong na kaso. Pinaplatya na ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng benepisyo para sa gig workers tulad ng mga rider. Balita mula sa Maynila, hatid ni Rachi Patrol, Trisha Lindo. Trisha. Def, bumabalangkas na ng Labor Advisory o Labor Order ang kone para magtakda ng sarong samantayan nang magkaroon ng benepisyo ang mga napigigil ko ng ganon. Kaya ng mga nasa online transport at delivery rider. Sa mga susunod na buwan, lalong ayusin ang mga benepisyo gaya ng SSS at PhilHealth dahil marami ang nire-rehistrado dito. Aminado sa Labor Secretary Francis Tolentino na hindi pa rin saklaw ng ibang tupad na nag-sahod sa July 25 ang riders ay upang nakatrabaho gamit ang digital platform. Karaniwang minimum wage ang natatanggap ng ating sektor mula sa national company at kung nakatatanggap man ng mas mahalaga sa minimum wage ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Sa Sabado, itututupad na ang unang tunay na sahod na 60 pesos at sa 2027 na ang kalostran sa 25 pesos. Yan ang balitang pero bago, separado.
matagpuan ng may-ari ng nakaparatang sasakyan ng 11 anyos na batang lalaki sa Barangay Limbaan sa bayan ng Yucurelia, Davao del Norte. Isang araw nang nawawala ang biktima na may autism na pinaghahanap ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Batay sa investigasyon ng pulisya, hindi nagamit ang sasakyan ng matagal-tagal at sira na umano ang door lock nito. Lumalabas din sira na ang hawakan ng pinto na indikasyon na maaaring sinubukan pa ng biktimang buksan ito. Sa paunang pagsusuri, walang sugat sa katawan ng biktima ayon sa pulisya at maaaring asphyxia ang ikinamatay nito matapos matrap sa loob ng sasakyan. Ayon sa PNP, hindi na umano nag-request ng autopsy ang pamilya ng biktima pero patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Ernal Toc. Maraming salamat, Ernel Toco. Wala pang namamonitor na cyber threat ang PNP Anti-Cybercrime Group. Showcase sa zona ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Balita mula sa Campo Crame, Adito Radyo Patrol, Marlene Padietos, Mars. Just sa panayam sa kapag-ramat sa nato ni ACG Director, Police Major General Wilson Suartan, ang kuskusan ng kanilang ginagawang pagpapasyol monitoring alin sa direktiba ni PNP Chief Christian Lanagsan Lorenzo Catatas Jr. Kaugnay nito, i-activate na rin anya ng ACG ang lahat ng kanilang unit para sa mas maikting na cyber monitoring para masigurong wala makakalusyon sa anumang mapansiniraw ng video o anumang impormasyon na maaaring magdulot ng banta sa publiko. Habang dati sarado na rin ng ACG ang mga aktibidad ng ilang social media pages. Sa ngayon, wala pa rin umorto sa anumang banta sa cyberspace na may kaugnayan sa ikalimang una ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Samantala, nagpalabas din sila ng cyber bulletin para sa magbigay na balansa sa upasyan laban sa banta ng misinformation, disinformation at mga online scam. Yan ang balita ko, pirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padietos, DZMM. Thank you, Marlene Padietos. Ibinanyag ni Senator Panfilo Lacson ang dalawang iniinarang ghost infrastructure project sa Taguig. Nagbabalik mula sa Senado si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Babalikan natin ang ulat ni Robert Mano. Wala pang impormasyon ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa ang puganteng si Atong Ang. Balita mula sa PI, Adito Radyo Patrol,